Ako si Nora Al-Maktoum, ang panganay na anak na babae ng isang marangal na pamilyang hari sa Abu Dhabi. Sa edad na 22, dumating ako sa Pilipinas bilang isang exchange student sa Ateneo de Manila University. Bago nito, lagi kong pinaniniwalaan na ang aking buhay ay itinakda na mula sa sandaling isinilang ako. Wala akong kalayaan na pumili ng paibig, kasal, o kahit pakikisama sa mga kaibigan ng walang pahintulot ng aking angkan. Ngunit noong taksibol ang 2025, sa harap ng isang convenience store sa mataong lugar ng Malate, Manila, nang tatlong lasing na dayuhan ang marahas na sumubo na tanggalin ang aking hijab, lubos na nagbago ang lahat. Sa gitna ng mga taong nagwalang bahala, isang Pilipinong binata lamang ang lumapit upang ipagtanggol ako. Siya si Gabriel Gabarreyes, isang kadete ng Philippine National Police Academy. Siya ang aking tagapagligtas at sa kalaunan ay magiging ama ng aking mga anak. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang aking mga magulang, ang mga miyembro nga royal family na dating matinding tumututol sa relasyong ito ay sa huli ay hinawakan ang kamay ni Gap at umiyak ngang luha ng kaligayahan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kuwentong ito ay ang aking pagsasalaysay ng aming paglalakbay sa pag-ibig. I like at I follow para sa mga pagpapala. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung simula pa lang binabasa mo na ito. Ako si Nora Al-Maktoum. Balik tayo noong 22 ako, taglagas ng 2024. Lumaki ako sa isang marangyang palasyo malapit sa Corniche nga Abu Dhabi. Nagpunta ako sa Pilipinas sa ilalim ng International Diplomacy Exchange Program sa Ateneo de Manila University. Ito ay isang maingat na planong hakbang upang patatagin ang imahe ng angkan at isulong ang internasyonal na pakikipag-ugnayan. Bagaman sa labas ay tila ito ang aking pinili, sa katunayan ay hindi. Mula pagkabata, itinanim na sa akin ang ideya na ang karangalan ng royal family ang aming buhay, at ang mga inaasahan ng pamilya ay laging dapat unahin kaysa sa mga personal na hangarin. Ang ipinanganak bilang panganay na prinsesa ay laging pinupuri bilang isang pribilehiyo, ngunit para sa akin, ito ay isang pasanin na sumama sa akin habang buhay. Nang lumapag ang aking mama pa sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis ang tibok ng aking puso dahil sa pag-alala. Narinig ko na ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa, na ang matao ay malugot at palakaibigan. Ngunit hindi ko alam kung paano nila titingnan ang isang babaeng balot na balot sa kanyang hijab. Sa unang gabi ko sa pag-ayos ng aking mga gamit sa aking dormitoryo sa Maynila at sa pagtanaw sa kumikinang na tanawin sa labas ng bintana, hindi ko akalain na dito magbabago ng lubos ang gulong ng aking kapalaran. Ang unang araw ngang klase ay lumipas ng may pagkabalisa. Ang mga estudyanteng Pilipino ay napakabait, ngunit ang kanilang pagiging mausisa ay nagdala ng maraming tanong. Saan ka galing? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Halal food lang ba ang kinakain mo? Ang matanong ay lumulutang sa pagitan ng pagiging palakaibigan at pagiging estranghero. Bagaman lagi akong nakangiti at matiyagang nagpapaliwanag, sa kaibuturan ng aking puso ay nakaramdam akong pagod. Napakahirap humanap ng tamang halal menu sa tiyan ng universidad at wala ring hiwalay na espasyo para sa aking pagdarasal. Ang mabilis na takbo ng buhay sa Maynila, ang hindi nakikitang distansya sa pagitan ng mga tao at ang makakaibang tunog ng wika, lahat ay bago sa akin. Lalo akong nilalamon ng kalungkutan dahil kailangan kong itago ang aking pagiging royal sa Abu Dhabi. Ang manakakakilala sa akin ay kumikilos ng may pag-ingat at paggalang. Dito, ako ay isa lamang ordinaryong exchange student. Minsan ang kalayaang ito ay napapagaan ng aking pakiramdam, ngunit minsan naman ay hindi ko na kayang tiisin ang kalungkutan. Gabi-gabi, nakaupo ako sa aking silid, umiyak ng tahimik at nagtatanong kung bakit ko kailangang pasanin ang napakaraming bagay. Sa bawat tawag sa bahay, lagi kong sinasabi na maayos ang lahat. Hindi ako pinapayagang maging mahina dahil ang unang aral ng isang may dugong royal ay huwag kailanman yumuko. 2 buwan ang lumipas, unti-unti akong natutong magpanggap na umaangkop, ngunit sa loob na aking kaluluwa,
ay lalong nalulunod ako sa kawalan. Bagaman nagkaroon ako ng ilang bagong kaibigan, hindi ko pa rin may bahagi ang aking tunay na nararamdaman. Ang maprofesor bagaman napakasigasig ay hindi maunawaan ang kalungkutan mula sa pagkakaiba na kultura. Isang Biyernes ngang gabi, pagkatapos ngang pulong grupo para sa isang proyekto, naglakat-lakat ako sa paligid ng Lumang Maynila malapit sa Malate. Pagkatapos kumain kasama ang mga kaibigan at nagpaalam, naghintay ako ng taxi sa harap ng isang convenience store. Alas 11 ng gabi, abala pa rin ang mga kalsada sa mga taong naglalakad. Kumikinang ang mga neon light. Bigla, malakas na amoy nga alkohol ang umalingasaw. Paglingon ko, nakita ko ang tatlong dayuhang lalaki na nakatingin sa akin ng may mapanuksong ngiti. Naramdaman ko na may mangyayaring masama, lumapit sila. "Hello, where are you from?" tanong ng isa sa kanila sa Ingles. Maikling sumagot ako at mabilis na tumalikod, ngunit hindi sila bumitaw. "Bakit nakasuot ka pa rin ng ganyan dito sa Pilipinas?" Itinuro ng pangalawang lalaki ang aking hijab at tumawa ng malakas. "Hindi ba nagtataka ang malalaki dito?" sabi ng pangatlo. Umurong akong ilang hakbang, mahinang sinabi sa Ingles, "Layuan ninyo ako." Ngunit lalo silang lumapit at isang lalaki ang matapang na umabot upang hawakan ang aking balikat. Gusto kong sumigaw, ngunit namuo ang takot sa aking lalamunan, hindi ako makapagsalita. May mga taong dumadaan sa paligid, ngunit walang sinuman ang gustong makialam. Sa sandaling iyon, matinding takot ang bumalot sa akin. Ang pagkadismaya nang mapagtanto kong lubos akong nag-iisa. Walang sinuman ang nagpoprotekta sa akin sa isang estrangherong lungsod, tila isang salimut na humigpit sa akin. At pagkatapos, isang matangkat na anino ang lumabas at humarang sa aking harapan. Ito ay isang Pilipinong binata na may malapad at matibay na balikat. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. "Alisin niyo ang kamay niyo sa kanya ngayon na." Nagulat ako sa boses na iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding, ginhawa ng malaman kong may nagpoprotekta sa akin. Sino ang binatang ito? Siya si Gabriel Reyes, 25 taong gulang, isang mahusay na kadetan Philippine National Police Academy. Hindi ko pa noon alam, ngunit nalaman ko kalaunan. Hindi nagalit o nagalit si Gab. Nanatili siyang kalmado ngunit lubos na determinado. "Ang ginagawa ninyo ay isang paglapastangan sa relihiyon at bumubuo ang krimen ng panggugulo," sabi niya ng malinaw, na halo ang Ingles at Filipino. Ang malasing na binata ay una ng tumawa. "Ano ito? Pulis? Nagbibiro lang kami." Ngunit hindi natinag si Gab. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Tinawagan ang 911 o 117, 166 sa Pilipinas, at sabay na itinuro ang mga security camera ng tindahan. "Ang lahat ang ginagawa ninyo ay nire-record." Parating na ang pulis. Sa wakas ay umalis sila, patuloy na nakmumura. Nanghina ang aking mga binti. Napaupo ako sa bench sa harap ng tindahan. Nanginginig ang mga kamay at humihingal. Lumapit si Gab, ngunit pinanatili niya ang isang kagalang-galang na distansya. Hindi ako hinawakan ng walang pahintulot. "Okay ka lang?" tanong niya ng may pag-aalala. Tumango ako, ngunit sa totoo lang, natataranta ako. "Kung kailangan mo ang tissue, mayroon ako rito. Pero kaya mo bang kuhanin ito sa sarili mo?" Tumingin ako sa kanya, labis na nagulat. Naintindihan niya ang aking kultura. Alam niya na hindi pinapayagan ang isang lalaki na hawakan ang isang babaeng nakasuot ng hijab ng walang pahintulot. "Salamat," bulong ko. Pumasok si Gab sa convenience store at bumili ng isang lata ng mainit na ginger tea. "Inumin mo ito. Makakatulong ito para kumalma ka." Kinuha ko ang lata na humihop. Ang matamis at mainit na lasa ay kumalat. Nakpawi ng bahagi ng aking takot. "Kung gusto mong mag-report sa pulis, sasamahan kita hanggang matapos ang proseso," alot ni Gab. "Hindi na po kailangan. Salamat po. Gusto ko lang umuwi ngayon." "Kung nahihirapan kang umuwi mag-isa,
Maghihintay ako rito hanggang makasakay ka ng taksi ng ligtas. At ginawa niya nga. Matiyaga siyang nahintay hanggang sa huminto ang taksi. Bago umalis ang sasakyan, binaba ko ang bintana at tinanong siya, "Ano ang pangalan mo?" "Ako si Gabriel Reyes." "Salamat Gab." Umalis ang taksi. Lumingon ako sa bintana. Nakita ko siyang kumakawe. Ang mamatangang Pilipinong binata na iyon, malakas ngunit hindi bastos, matapat ngunit hindi mapagmataas, ay napakintal sa kaibuturan ng aking puso. Pagbalik sa dormitoryo, sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Lumipas na ang takot, ngunit ang imahe ni Gabriel Reyes ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ilang araw pakaraan, nagdaos ang aking universidad ng isang internasyonal na seminar sa kultura na kinabibilangan ng isang workshop sa kaligtasan para sa mga internasyonal na estudyante. Bilang isang exchange student, obligado akong dumalo. Nang pumasok ako sa lecture hall, nasaksihan ko ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Nakatayo si Gabriel Reyes sa entablado. Siya ang tagapagsalita na kumakatawan sa mga kadet ng Philippine National Police Academy. Sa lahat ng internasyonal na estudyante, ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa, ngunit kailangan pa rin ninyong maging maingat, lalo na sa gabi at sa mga abalang entertainment district, sabi niya ng may malalim at tiwala na boses. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, nakita ako ni Gab at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sorpresa. Nagkataon kaming nakita sa hallway. "Nakita na naman tayo," nakangiting sabi ni Gab ng may pagalang. "Opo, napakaganda ng presentasyon ninyo. Kumusta ka mula noon hanggang ngayon?" "Okay lang po ako, salamat po." Natahimik silang dalawa sandali, may bahagyang pagkahiya. Ngunit kakaiba, ang pagkabagaba na iyon ay hindi nagdulot ng masamang pakiramdam. "Kung may oras ka, gusto mo bang uminom tayo ngayon sa?" Mahinang tanong ni Gab. May tahimik na tsaan malapit sa universidad. Nag-alinlangan ako. Hindi pinapayagan ang isang prinsesa na makipagkita sa isang lalaki ng walang pahintulot. Ngunit nang makita ko ang kanyang tapat na mga mata na walang bahid ng masamang intensyon, tumango ako. "Sige po." Napunta kami sa isang maliit na tsaan na nakatago sa isang eskinita malapit sa likod ng universidad. Tahimik ang lugar. May ilang customer lamang. Ibinigay ni Gab sa akin ang menu. Umorder ako ng chrysanthemum tea. Ako ay mula sa Batangas, isang payapang probinsya na may mga burol. Nagsimulang magpakilala si Gab. Nag-aral ako sa PNPA at planong maglingkod sa bansa pagkatapos ng graduation. "Bakit mo gustong maging pulis?" tanong ko ng may pagtataka. "Upang protektahan ang mga tao. Gusto kong mamuhay ng isang buhay na nagtatanggol sa katarungan at pagkakapantay-pantay." Ang kanyang sagot ay simple ngunit may bigat. Dahil sa kanyang katapatan, nagsimula rin akong makwento tungkol sa aking sarili. Siyempre, itinago ko ang aking pagiging royal. Sinabi ko lang na galing ako sa Middle East at nag-aral ng diplomacy. Nagpakita si Gab ng matinding interest at paggalang sa aking kultura. "Ang hijab ay hindi pilit. Ito ay isang pagpili," paliwanag ko. "Ito ang paraan ko upang mapanatili ang aking pananampalataya." Naintindihan ko. Seryosong tumango si Gab. Bawat kultura ay may sagradong kahulugan. Mula noon, paminsan-minsan kaming nagkikita sa campus at nagpapalitan ng maikling pagbati. Pagkatapos, mas madalas kaming nagkikita ng di sinasadya. Sa library, sa mga kaganapan NG Universidad o sa mga pagbisita sa museo tuwing weekend. Ito ba ay nakataon lamang o pareho kaming hindi sinasadya na naghahanap sa isa't isa? Isang araw, nagalok si Gab na tulungan ako na mapabuti ang aking kasanayan sa Filipino. "Tutulungan kitang matutungang Filipino. Bilang kapalit, maaari mo akong tulungan na tapusin ang aking proyekto sa diplomacy." Tinanggap ko ang alok. Nagsimula kaming magkita 2 beses sa isang linggo. Ang setting ng aming pag-aral ay patuloy na nagbabago, minsan sa taaan, minsan sa library,
at minsan naman ay naglalakad sa Rizal Park. Napakatinga ni Gab. Hindi siya kailanman tumawa kahit na mali ang aking pagbigkas o gumamit ako ng walang saysay na salita. Sa kabilang banda, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa Middle Eastern diplomatic culture, ang malihim na patakaran sa likod ng Royal Protocol. Hindi ko sinabing ako ay isang prinsesa, ngunit unti-unti kong binuksan ang pintongang aking kalooban para sa kanya. Sa ganitong paraan, ang distansya sa pagitan namin ay lalong lumiliit. Isang damdamin na mas malaki pa sa pagkakaibigan ang tahimik na umusbong. Bagaman sinasabi ng aking isip na huwag kong tanggapin, ang aking puso ay may sariling tibok. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. May mga matang nakamasid sa akin. Sa simula ngang bagong semestre, unang bahagi ng 2025, isang bagong karakter ang lumitaw. Si Ethan Howard, 24 taong gulang, isang exchange student na may lahing British-Lebanese. Dumating siya sa Maynila para sa isang postgraduate training program at mabilis na nakakuha ng atensyon dahil sa kanyang guwapong anyo at matatas na pananalita. Isang araw, nilapitan ako ni Ethan sa lobby ng universidad. Nora, ako si Ethan. Galing ka rin ba sa Middle East? Nagsimula siyang makipag-usap sa Arabic. Medyo natuwa ako dahil matagal na akong hindi nakakakita ng taong nakakaintindi ng aking sariling wika. Opo, tama po, ikinagagala kong makilala ka. Ako ay may lahing Lebanese, kaya lubos kong naiintindihan ang ating kultura. Nahihirapan ka ba rito? Sa simula, napakagalang ni Ethan ngunit laging nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging mapanuri. Madalas niya akong inimbitahan sa mga mamahaling Middle Eastern restaurant. Bagaman sa simula ay magalang akong nagpasalamat, ang kanyang pagiging makulit ay unti-unting naging pasanin. Nora, nakikipag-ugnayan ka ba sa isang Pilipinong lalaki? Diretsong tanong ni Ethan isang araw. Oo, may kaibigan ako. Siya si Gabriel Reyes. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Maliit lang ang universidad na ito. Walang lihim na hindi nalalaman. Ngunit sa totoo lang, hindi sapat ang isang Pilipinong lalaki para makatayo sa tabi ng isang babaeng tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Galing ka sa isang espesyal na angkan, tama? Samantalang si Gabriel Reyes ay isa lamang simpleng estudyante. Magkaiba ang kultura at malayo ang agwat ng antas. Nagalit ako sa kanyang masalita na puno ng paghamak. Antas, wala kang karapatan na husgahan ang ibang tao sa ganong mababaw na paraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa huli, kailangan mo pa ring magpakasal sa isang lalaking kasing antas at kultura mo. Ang Pilipinong iyon ay isa lamang bagong karanasan. Tumayo ako, alis na ako. Ngumisi si Ethan. Pag-isipan mo, may maalibasa sinabi ko. Mula noon, lalong naging sobra si Ethan. Sa tuwing nakikita kami sa hallway, sinasadya niyang magsalita ng masama laban kay Gab at madalas akong itag sa social media upang magbigay ng ilusyon na makalapit kami. Lihim pa niyang kinukuhanan ng litrato kami ni Gab na magkasama at ipinost sa forum ng universidad na may mapanuksong pamagat, Middle Eastern Princess Date with a Simple Filipino Guy. Maraming masasamang komento ang lumabas. Inalo ako ni Gab, huwag mong intindihin. Ngunit lalong lumaki ang aking pag-alala at si Ethan ay hindi lamang ang nag-isa. Isang hindi inaasahang karakter ang lumitaw. Si Ate Sofia de la Cruz, 39 taong gulang. Siya ay isang matalinong abogada na responsible sa pahawak ng mga legal na pamamaraan para sa Royal Exchange Fund sa Pilipinas. Nakatira sa sentro ng Maynila, si Sofia de la Cruz ay anak ng isang kilalang abogadong nagmamay-ari ng isang malaking law firm. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho na may kaugnayan sa royal family ng Abu Dhabi, alam niya ang aking tunay na pagkatao at kusa siyang nakipag-ugnayan, Prinsesa Nora. Kumusta ang buhay ninyo sa Pilipinas? Alam niya kung sino ako. Okay naman po ang lahat. Salamat po. Narinig ko na medyo malapit kayo sa isang kadete ng pulis. Opo, kaibigan ko po siya. Sa totoo lang, si Gabriel Reyes ay isang mabuting tao.
Ngunit hindi siya karapat-dapat para sa isang prinsesa na tulad ninyo. Napakasimple ang kanyang pamilya, wala siyang anumang background na susuporta. Ngumiti si Sofia de la Cruz ng mapakla, ipapakilala ko kayo sa mga anak ng mga malalaking korporasyon o anak ng mga matataas na opisyal. Sila ang maangkop sa inyong posisyon. Mas pinahahalagahan ko ang pagkatao kaysa sa posisyon. Matatag kong sagot. Talaga. Ngunit sa huli, ang royal family ay laging umiakot sa posisyon at interest. Alam ninyo rin iyan, prinsesa. Ang masalita ni Sofia de la Cruz ay tila isang kutsilyo na tumama sa aking puso. Ako ay miyembro ng royal family at ang katotohanan ay hindi ako makagawa ng anuman ng walang pahintulot ng aking angkan. Ilang araw pagkaraan, pinilit ako ni Sofia de la Cruz na dumalo sa isang party sa isang marangyang restaurant malapit sa universidad. Naroon ang ilang majamang binata. Sinalubong nila ako na formal na royal protocol. Bagaman sa labas ay napakagalang nila, ang kanilang mga mata ay nagbunyak ng lahat. Tinuring lang nila ako bilang isang piyesa para ikonekta ang kapangyarihan at isulong ang kanilang ambisyon. Prinsesa Nora, isang malaking karangalan kung maaari ninyong imbitahan ang aming korporasyon na lumahok sa mga kaganapan ng royal family. Prinsesa, maaari ninyo ba kaming ipakilala sa ilang oportunidad sa pamumuhunan sa Abu Dhabi? Ang kanilang interest ay hindi sa akin bilang isang tao, kundi sa royal label na aking taglay. Sa labis na pagod, tumayo ako at umalis. Hinabol ako ni Sofia de la Cruz hanggang sa pintuan. Bakit kayo kumikilos ng ganyan? Hindi ako isang bagay. Ayoko na magamit. Hindi ito paggamit. Ito ay pakikipagtulungan. Kailangan din ng Pilipinas ang mga praktikal na relasyon upang umunlad. Dapat ninyong matutunang harapin ang katotohanan, prinsesa. Lumingon ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ako ang gagawa ng sarili kong katotohanan. Ngunit nang makabalik ako sa aking silid, nang hina ang aking katawan. Ginagawang masama ni Ethan Sigab, samantalang si Sofia de la Cruz naman ay ginagamit ang aking pagiging royal sa iba't ibang paraan. Ang dalawang kontrabida na ito ay sinasakal ang aking buhay sa iba't ibang paraan. Alam ba ni Gab ang lahat ng ito o dapat ko itong patuloy na pasanin mag-isa? Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Gab. May oras ka ba bukas? May gusto akong sabihin. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ano kaya ang sasabihin niya? Kinabukasan gabi, nakita kami sa Rizal Park. Mahangin ang simoy ng taksibol, dala ang counting laming ang gabi sa Maynila. Matagal kaming naglakat-lakat sa ilalim ng mga puno nga nara nang walang sinuman ang nagsasalita. Nora, sabi ni Gab, binasa ang katahimikan. Mahal kita, Nora. Para akong pinatigil sa pahinga, bagaman malabo ko ng naramdaman, nang marinig ko mismo mula sa kanyang bibig, ang pakiramdam ay napakatindi na ikinabigla ko. Mula pa noong una kitang makita, naramdaman ko na ang tibok aking puso. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyon, bagaman nanginginig ang buong katawan mo dahil sa kalungkutan, ang iyong nga mata ay nagpakita ng kakaibang katatagan. Ang imahe na iyon ay nanatili sa aking isipan, dahan-dahang inamin ni Gab. Alam kong isa lamang akong ordinaryong tao at ikaw ay napaka-espesyal. Makaiba ang ating pamilya, makaiba ang ating kultura, at marahil ay napakahirap para sa akin na abutin ka. Ngunit may isang bagay akong matatag na masasabi. Hindi kita kailanman tiningnan bilang isang kondisyon o isang kasangkapan. Tiningnan kita dahil ikaw ay ikaw. Nagsimula akong lumuha. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na may isang taong kusang nagsalita sa akin ng ganoong katapatan. Sa kabila ng kanyang malabong pagkaunawa sa aking komplikadong background. Hindi mo kailangang suklian ang aking damdamin. Gusto ko lang na malaman mo iyon. Tumingin ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga mata na kumikinang sa matinding katapatan. Ako rin, hikbi ko, mahal din kita, Gab. Ang aking damdamin ay nagsimula sa pasasalamat,
Ngunit ngayon ay naging malalim na pag-ibig. Ngunit takot ako, hindi kailanman tatanggapin ng aking angkan ang maling pag-ibig na ito. Kung gayon, sasamahan kitang kumbinsihin sila. Hindi ito magiging madali. Gap, ang panganay na prinsesa ay hindi pinapayagang mamuhay ayon sa kanyang personal na damdamin. Mayroon akong mabibigat na responsibilidad. Hindi ibig sabihin na responsibilidad na kailangan mong talikuran ang sarili mong kaligayahan. Tama. Ang masalita ni Gap ay nakpaya sa akin ng husto. Maingat niyang tinanong, "Maaari ba kitang yakapin?" Tumango ako. Niyakap ako ni Gap ng mahigpit, mainit at ligtas. Mula sa sandaling iyon, opisyal na kaming naging makasintahan. Ngunit ito ay isang pag-ibig sa dilim. Ang aking pagkatao ay hindi maring ibuyak at napakabata pa upang iulat ito sa angkan. Nagdedate lamang kami sa mga tahimik na sulok sa paligid ng parke, sa mga liblib na coffee shop o sa mga liblib na sulok ng museo. Laging lubos na iginagalang ni Gap ang aking kultura. Sa bawat pagkakataon na gusto niyang hawakan ang aking kamay, humihingi muna siya ng pahintulot at hindi kami gumagawa ng mga intimate na kilos sa publiko. Masyado ba akong maingat? Minsan ay tanong ni Gap. Hindi. Ang iyong pagiging sensitibo ang nagpaparamdam sa akin ng pinakakapayapaan. Umaapaw ako sa kaligayahan. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na minahal ako sa paraang gusto ko, ngunit hindi madaling bumitaw. Si Ethan at Sofia de la Cruz. Patuloy na nakakalat si Ethan ng masasamang sismis sa forum ng universidad, samantalang si Sofia de la Cruz naman ay lihim na iniulat ang bawat kilos ko sa Pilipinas sa royal family ng Abu Dhabi. Isang araw, nakatanggap akong tawag mula sa Abu Dhabi. Ito ay ang aking ama. "Nora, totoo ba na nakikipag-ugnayan ka sa isang lalaki sa Pilipinas?" Namutla ako. "Sumagot ka? Totoo ba o hindi?" "Opo, totoo po." Nahulog sa katahimikan ang kabilang dulong linya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan na nakakasakal. "Nora, ikaw ang panganay na anak ng royal family. Kailangan mong mamuhay ng may responsibilidad. Hindi sundan ang mapabago-bagong emosyon. Putulin mo kaagad ang relasyon mo sa lalaking iyon." Ama, si Gab ay isang napakabait na tao. Iginagalang niya ako at trinato ako ng may buong katapatan. Wala akong pakialam. Ang karangalan ng royal family ang pinakamahalaga. Paano maintindihan ng isang Pilipinong lalaki ang buhay ng ating royal family? Kaya ba niyang panindigan? "Ama, hindi po ganon. Umuwi ka kaagad, ay book mo kaagad ang iyong flight pabalik sa Abu Dhabi." Biglang naputol ang tawag. Napaupo ako at umiyak ng husto. Kaagad na tinawagan si Gap. Ama ko, alam na niya ang lahat. Pinapawi niya ako sa bansa. Sumagot si Gap ng may nakakagulat na kalmado. "Direkta ko siyang kakausapin." "Hindi po pwede, Gap. Hindi siya kailanman papayak. Kahit ano paman, kailangan nating subukan. Ipapakita ko sa kanya ang aking katapatan." Isang linggo pagkaraan, lumipad ang aking ama patungong Pilipinas. Nagstay siya sa isang marangyang hotel sa sentro ng Maynila at pumayag na makipakita kay Gab. Nanginginig ako sa takot. Kilala ang aking ama bilang isang napakahigpit na tao at hindi kailanman nakikipagkompromiso. Naganap ang pagpupulong sa VIP lounge ng hotel. Nakasuot si Gab ng formal na suet at ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na tensyon. Malamig na nagsalita ang aking ama, "Gabriel Reyes, hindi ba ikaw ang binata na nakikipag-ugnayan sa aking anak?" "Opo." "Magandang araw po, Tito. Ako po si Gabriel Reyes. Alam mo ba kung sino ang aking anak?" "Opo. Siya po ang panganay na anak ng royal family. Alam mo ang kanyang pagkatao at naglakas loob ka pa ring makipagdate sa kanya." Tumayo si Gab ng tuwid, hindi yumuko. "Hindi po ito paglakas loob, Tito. Ito po ay tunay na pag-ibig." Ang mga mata ng aking ama ay matalas tulad ng isang kutsilyo. Pag-ibig. Alam mo ba kung ano ang buhay ng royal family? Ang mapatakaran, ritual, responsibilidad,
internasyonal na relasyong, diplomatiko, lahat ay napakakomplikado. Makakaya bang isang ordinaryong binata na tulad mo ang lahat ng ito? Ang hindi ko po alam, matututunan ko. Ngunit may isang bagay po akong matatag na masasabi, mahal ko po si Nora. Hindi dahil sa siya ay isang kondisyon para umasenso, kundi dahil siya po ay si Nora, ngumisi ang aking ama ng mapakla. Dahil siya ay siya, sa tingin mo ba ay umikot ang royal family sa romantikong salita? Hindi po. Ngunit naniniwala po ako na mas mahalaga ang kaligayahan ni Nora kaysa sa anumang karangalan ng angkan. Tumayo ang aking ama, hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Nora, sa susunod na linggo, kailangan mong bumalik sa Abu Dhabi. Umiyak ako. Ama, pakiusap. Ama, ito ay isang utos. Humakbang sigab. Tito pakiusap, subukin niyo po ako. Patutunayan ko po sa inyo ang aking katapatan. Tiningnan siya ang aking ama ng malamig. Sige, hahayaan kitang patunayan. Ngunit kung mabigo ka, kailangan mong mawala sa buhay ni Nora magpakailanman. Paano kaya mapapatunayan ni Gap? Nagbigay ang aking ama ng 1 buwan na palugit. Sa loob ng 1 buwan, patunayan mo na karapat-dapat kang maging manugang ng royal family. Ipakita mo sa akin na naiintindihan mo ang aming kultura at may sapat kang kakayahan na pasanin ang responsibilidad. Tinanggap ni Gap ang alok ng walang pag-alinlangan. Bagaman labis akong nataranta dahil ang pamantayan ng aking ama ay labis na higit sa aking imahinasyon at halos walang alam si Gap tungkol sa Middle Eastern culture, hindi siya sumuko. Nang hiram siya ng dose-dose ng libro tungkol sa kasaysayan ng Middle East, Islamic culture, at royal protocol mula sa pambansang aklatan, hindi siya natulog sa pag-aaral at nagsimulang matutong Arabic. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong ganito. Sabi ko nang may lungkot. Nang makita ko siyang pagod, okay lang. Para kay Nora, kaya kong gawin ang lahat. Nagpunta si Gap sa Masjid Al-Dahab, Golden Mosque. Ang tanging mosque sa Maynila sa Quiapo. Nakipausap siya sa isang imam, ang espiritual na leader sa Islamic Cultural Center, at natutunan ang mga kaugalian at paraan ng pagdarasal. Ang kanyang layunin ay hindi ang magpa-convert, kundi ang matinding pagsisikap upang maunawaan at igalang ang aking pananampalataya. Lihim na sinubaybayan ng aking ama ang buong prosesong iyon ang matiyagang pag-aral ni Gab, ang kanyang pagpunta sa mosque, at ang maingat niyang pagbati sa Arabic. Isang araw, tinawag ng aking ama si Gab. Kinikilala ko ang iyong pagsisikap, ngunit hindi sapat ang pagsisikap lamang. Bibigyan kita ng isang tunay na pagsubok. Hiniling ng aking ama kay Gab na lumipat patungong Abu Dhabi. Pumunta ka sa aming palasyo, mamalagi ka roon ng 1 linggo, at makipakita sa buong angkan. Kung tatanggapin kanila, papaya ako. Hindi umatras si Gab. Pupunta po ako. Bagaman sa kanyang kaloban ay tiyak na siya ay lubos na naaalala. Ang royal family ng Abu Dhabi ay isang lugar na may mahigpit na mga patakaran at si Gab ay isang dayuhan. Ang kultura shock ay tiyak na magiging napakalaki. Abril 2025, sumakay si Gab ng flight patungong Abu Dhabi. Sumama rin ako sa kanya nang dumating kami sa airport. Naghihintay na ang super luxury car ng royal family. Ang mukha ni Gab ay nakpakita ngang matinding tensyon, ngunit lumakat siya nang may napaka-formal na tindig. Nang dumating kami sa palasyo, isang malaking istrukturang gawa sa marmol, ginintuan, at mahigpit na binabantayan, nagulat si Gab ngunit nanatiling kalmado. Ipinakilala siya nga, aking ama sa buong angkan, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki, at ang mga matatandang miyembro ng royal family. Lahat ay nakatingin kay Gab ng may pagdududa. Ito ba ang Pilipinong binata na nakikipag-ugnayan kay Nora? Tanong ang isang tiyuhin. Opo, mahal na hari. Ako po si Gabriel Reyes. Sagot niya sa Arabic. Bagaman may ilang bahagi na medyo nakakahiya ang kanyang pagbigkas, ang kanyang pagsisikap ay ikinagulat ng tiyuhin. Nag-aral kang Arabic? Opo, dahil gusto ko pong maunawaan ang kultura ni Nora. Sa loob ng 1 linggo na iyon, naranasan ni Gap ang tunay na buhay ng royal family.
Iginagalang niya ang oras ng pagdarasal sa umaga, natutunan ang makumplikadong patakaran sa pagkain at dumalo sa mga royal event. Marami rin siyang nagawang pagkakamali. Minsan, pinagalitan siya dahil aksidente niyang ginamit ang kanyang kaliwang kamay sa pagkuha ng pagkain. Sa ibang pagkakataon, lubos siyang nahiya dahil muntik na siyang makapasok sa lugar na nakalaan lamang sa mga kababayan. Ngunit pagkatapos ng bawat pagkakamali, yumuko siya ng may taos-pusong paumanhin, natuto at kaagad na nagwasto. Sa huling araw, ipinatawag ako ng aking ina at si Gab. Binata, magandang umaga. Maingat na umupo si Gab. Tunay mo bang mahal ang aming Nora? Opo, higit pa sa aking buhay. Ang buhay ng royal family ay hindi kalayaan. Anumang bagay ay may kaakibat na patakaran at responsibilidad. Kaya mo bang tiisin? Opo, kaya ko. Hanggat kasama ko si Nora. Ngumiti ang aking ina ng malumanay. Mabuti kang binata, ngunit hindi sapat ang pag-ibig lamang. Kailangan mo ring panindigan ang pag-ibig na iyon. Gagamitin ko po ang buong buhay ko upang panindigan po iyon. Isang linggo ang lumipas. Muling ipinatawag ng aking ama si Gab sa kanyang opisina. Nakita ko ang iyong pagsisikap. Naramdaman ko rin ang iyong katapatan. Ngunit hindi pa rin ako makatango. Namutla ang mukha ni Gab. Tito, bakit po? Masyado ka pang bata? At hindi pa sigurado ang iyong kinabukasan. Sabi mo, magiging pulis ka, ngunit hindi iyon sapat upang masiguro ang aking anak. Kung gayon, ano po ang kailangan kong gawin upang pakatiwalaan niyo po ako? Gusto kong makilala ang iyong pamilya. Gusto kong makita mismo kung tatanggapin ba ang iyong magulang ang kasal na ito. Nagulat ako. Hindi pa alam ng magulang ni Gab ang aking pagkatao. Pabalik sa Pilipinas, napaisip ng malalim si Gab. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ina, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali. Bakit po Gab? Ang aking ina ay isang tradisyonal na babae na pinahahalagahan ang aming pamilya. Ang pagtanggap sa isang dayuhang manugang ay magiging isang malaking pakabigla para sa kanya. Ilang araw pakaraan, dinala ako ni Gab sa kanyang probinsya sa Batangas. Ang kanilang lumang kahoy na bahay, bagaman maliit, ay napakalinis at maayos. Sa gitna ng bakuran ay may isang punong sampalok na nabibigay lilim. Sa sulok ng bakuran ay nakasalansan ang maluwat na banga ng toyo. Lumabas ang kanyang ina, si Aling Nena, edad 60, nakasuot ng tradisyonal na barot saya. Gab, nakauwi ka na pala. Ina, ito po ang aking nobya, si Nora. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng kanyang ina. Nobya, dayuhan. Opo, galing po siya sa Middle East. Tiningnan ako ni Aling Nena, mula ulo hanggang paa ang hijab, ang konserbatibong kasuotan, ang kakaibang anyo ang kanyang mga mata ay nakpakita ng pag-iingat. Pumasok na kayo, malamig niyang sabi. Umupo kami sa sala, nagbuhos ng tsaa ang kanyang ina, ngunit mabigat ang hangin sa silid. Gab, ano ba ang iniisip mo? Bakit ka nagdala ng dayuhang babae rito? Ina, si Nora po ay isang napakagandang babae. Napakaganda? Paano naman ang ating mga kaugalian at tradisyon ng pamilya? Naintindihan ba niya ang ating kultura? Maingat akong nagsalita sa wikang Filipino na putol-putol. Tita, pag-aralan ko po. Rerespetuhin ko po ang kultura ng Pilipinas. Sa tingin mo ba ay madaling matutunan ang pag-aaral? Iba ang dugo, iba ang pag-aisip. Matata na pinutol ang kanyang ina. Hinawakan ni Gab ang aking kamay. Ina, mahal ko si Nora. Gusto ko siyang pakasalan. Hinding-hindi, tumayo ang kanyang ina. Umiyak ako ng husto. Tinanggihan sa Abu Dhabi. At ngayon ay tinanggihan din sa Pilipinas. Makakaya-kaya ng aming pag-ibig na mabuhay. Napakatatag ng ina ni Gab. Bagaman napaliwanag siya ng matagal, hindi pa rin siya nabukas ng kanyang puso. Gab, ikaw ang panganay na apo ng kan, kailangan mong pasanin ang responsibilidad ng paggalang sa mga ninuno. Kung mapakasal ka sa isang dayuhan, sino ang mapapatuloy ng tradisyon? Ina, matututunan po ni Nora.
Hindi sapat ang pag-aral lamang. Kung hindi makatulad ang puso at ugat, walang saysay. Sinubukan kong unawain ang ina ni Gap. Siya ay isang babae na inilaan ang kanyang buhay sa pagpapanatili ng kanilang pamilya, ngunit ang aking puso ay tila napunit. Pabalik sa Maynila, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi pinalampas ni Ethan at Sofia de la Cruz ang pagkataong ito. Napakalat si Ethan nga sismis sa buong universidad na pinalayas akong pamilya ni Gap. Mas masama pa si Sofia de la Cruz. Nagpunta siya sa Batangas upang hanapin ang ina ni Gap at walang pakundangang naksinungaling. Tita, sa totoo lang, si Nora ay nagtatago dito sa Pilipinas dahil sa isang internal na labanan para sa kapangyarihan sa royal family. Kung papayagan ninyo siyang makapasok sa inyong pamilya, masisira ang karera at buhay ni Gap. Ang ina ni Gap, na mayroon ng prowisyo, ay agad na naniwala sa kanyang nasalita. Tinawagan niya si Gap ng may gulat na boses. Gap, hiwalayan mo siya kaagad. Ang babaeng iyan ay nagdadala ng kapahamakan. Ano po ang sinasabi ninyo, ina? Sabi nila, pinatalsik na siya sa royal family. Nangingikil lang siya sa iyo upang makaligtas. Ito po ay imbento. Hindi po ganyan si Nora. Ngunit hindi nakinig ang kanyang ina. Nahulog ako sa isang malalim na kawalan ng pag-asa. Pinipigilan ng parehong pamilya at binalot pa ngang masasamang tsismis. Pagkakita kay Gap, umiyak ako ng husto. Patawarin mo ako. Dahil sa akin, nasisira ang buhay mo. Hinding-hindi mangyayari iyon. Niyakap ako ni Gap ng mahigpit. Ngunit tinatanggi ako ngang iyong ina. Tinatanggi din ako nga aking ama. Ano ang gagawin natin? Hinawakan ni Gap ang aking mukha, pinunasan ang aking manaluha. Huwag kang sumuko, tiyak na may paraan. Ngunit ilang araw pagkaraan, nakaramdam ako ngang kakaibang pagbabago sa aking katawan, pagduduwal, pagkahilo, pagkapagod. Sa simula ay inakala kong dahil ito sa stress. Ngunit naantala ang aking regla, hindi maari. Lihim akong bumili ng pregnancy test sa botika at isinara ko ang pinto ng banyo sa dormitoryo. Nanginginig ang aking mga kamay sa pahawak. Ang 3 minuto ng paghihintay ay parang isang siglo. At pagkatapos, lumitaw ang 2 pulang linya. Buntis ako. Bumagsak ako sa malamig na sahig. Blanko ang aking isipan. Bakit nangyayari ito ngayon? Sa totoo lang, lumampas na kami sa limitasyon. Ngunit hindi ko akalain na mabubuntis ako ng napakabilis. Sino ang sasabihin ko rito? Sasabihin kay Gap, sasabihin sa aking mga magulang. Ilang araw akong namuhay sa pagpapahirap na nag-iisa. Lalong lumala ang pagduduwal kaya hindi ako makapag-concentrate sa pag-aral. Nag-aalalang tanong ang isang kaibigan, Nora, okay ka lang? Mukha kang maputla. Okay lang ako, pilit kong ngumiti. Ngunit hindi ako okay. Ang karangalan ng royal family, ang kinabukasan ni Gap, ang pagtanggi ng kanyang ina lahat ay tila isang malaking bundo na nagbabantang bumaksak sa akin. At pagkatapos, isang mas kahila-hilabot na insidente ang nangyari sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang medical connections sa loob ng Royal Exchange Fund. Nakuha ni Sofia de la Cruz ang impormasyon ng aking medical check-up. Nalaman niya na buntis ako at kaagad na ipinagbigay alam kay Ethan. Ang bastardo na iyon ay hindi nag-aksaya ng isang segundo. Agad siyang napadala ang isang pekeng. Pinilipit na ulat sa royal family ng Abu Dhabi. Si Prinsesa Nora ay buntis sa anak nga, isang mahirap na Pilipino. Ngunit tinatanggi ng pamilya ng lalaki ang kasal, lubhang niyuyurakan ang karangalan ng royal family. Ilang araw pagkaraan, tumuno ang aking telepono, ito ang aking ama. Nora, may tsismis na buntis ka, totoo ba? Nabulunan ako, hindi makapagsalita. Sabihin mo agad, opo, totoo po. Ang boses nga aking ama ay malamig tulad ng yelo mula sa impyerno. Umuwi ka kaagad sa Abu Dhabi at ipalaglag mo ang batang iyan. Ama, hindi po pwede. Ito po ang sarili kong laman at dugo. Ito ay utos. Kung malalaman ng mundo na buntis ang isang prinsesa bago ikasal, lubhang mapapahiya ang angkan na ito. Huwag nang magtalo pa. Umuwi ka kaagad. Biglang naputol ang telepono.
Umiyak ako ng baliw. Tinawagan si Gab. Gab, buntis ako. Natahimik ang kabilang dulo ng linya salop ng isang pintik ng puso. Pagkatapos ay matatag na nagsalita si Gab. Nasaan ka? Pupunta ako kaagad. Isang oras pagkaraan, lumitaw si Gab sa harap ng dormitoryo. Pagkakita sa kanya, yumakap ako sa kanya at umiyak ng husto. Patawarin mo ako. Hindi ako nag-ingat. Hindi. Ito ang aking responsibilidad. Mahigipit akong giniyakapin ni Gabi. Ngunit tinatanggap ako ng iyong ina. Tinatanggap din ako ng aking ama. Ano ang gagawin natin? Hinding-hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Ito ang ating anak. Poprotektahan ko kayong maginagamit ang aking buhay. Ang mamata ni Gab ay naningas sa katatagan. Kinabukasan, gumawa si Gab ng isang bagay na walang katulad. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga pinuno at kasamahan sa PNPA at malakas na ipinahayag, magpapakasal ako kay Nora. Pananagutan ko ang kanyang anak. Hindi lamang ito responsibilidad kundi ang pinakamalaking pagpapala sa aking buhay. Nagulantang ang buong universidad. Ngumisi si Ethan. Ang tanga. Tapos na ang buhay niya. Ngunit nagulat si Sofia de la Cruz. Hindi niya akalain na si Gab ay makakaroon ng ganong katapangan at pagkasuwapang. Muling sumakay si Gab ng bus pabalik sa Batangas upang hanapin ang kanyang ina. Ina, magpapakasal po ako kay Nora. Siya po ay buntis sa aking anak. Nahulog ang tasangang saangang kanyang ina at nabasag. Ano? Buntis? Apo ko? Opo, anak ko po. Pakakasalan ko po. Siya. Gab. Baliw ka na. Paano ang iyong kinabukasan at karera? Ako po ang magdedesisyon sa aking kinabukasan. Ngunit si Nora at ang sanggol ang kailangan kong protektahan hanggang sa huli. Umiyak ng husto ang kanyang ina. Bakit ka napakamapanindigan, anak? Ina, narinig ko po na noong araw. Pinili niyo po si ama sa kabila na pagtutol ng mga kamag-anak dahil mahirap si ama. Ngunit hinawakan niyo po ang kamay niya hanggang sa huli. Tama, gagawin ko po ngayon ang ganun din. Matagal umiyak ang kanyang ina. Ang mga luha ay nagpupumiglas sa pagitan ng tradisyon at pagmamahal ng isang ina. Sa wakas, nagsalita, siya nang nangingini, iuwi mo siya rito. Iuwi mo si Nora rito sa akin. Ilang araw pagkaraan, bumalik kami ni Gab sa Batangas dahil nasa unang buwan pa lang ako ng pagbubuntis. Hindi pa halata ang aking tiyan, ngunit ang pagduduwal ay nakpahina sa akin. Binuksan ng ina ni Gab ang pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin ngunit ang kanyang mata ay lumambot na. Pumasok ka, anak. Umupo kami sa sala. Personal na nakdala ang kanyang ina ng isang mangkok ng mainit na inumin. Inumin mo ito. Ito ay gingerti na may pulot. Napakabuti para sa morning sickness. Kinuha ko ang mangkok ng saa. Lumuha ako sa pagkaantig. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Nora, noong una ay tinanggihan kita dahil natatakot ako. Natatakot ako na hindi mo maiintindihan ang simpleng pamumuhay ng pamilyang ito. Natatakot ako na magdusa si Gab. Naintindihan ko po, tita. Takot din po ako. Ngunit binigyan po ako ni Gab ng lakas. At ipinakita rin po ni Gab sa inyo kung gaano ko siya kamahal. Hinawakan niya ang aking payat na kamay. Patawarin mo ako sa aking mabibigat na salita. Anak, umiyak ako. Hindi po, ina, mas magsisikap pa po ako. Pakaralan ko po ang kultura ng Pilipinas. Pakaralan ko po kung paano magsindi na insenso tuwing Pasko. Pakaralan ko po kung paano lutuin ang adobong baboy na husto ni Gab. Ngumiti ang kanyang ina. Pinunasan ang aking mga luha. Dahan-dahan lang. Anak, ang intensyon ang pinakamahalaga. Mula noon, opisyal akong tinanggap ng aking biyenan. Matiyaga niya akong tinuruan magluto ng mapakaing Filipino. Ipinakita sa akin ang mga tradisyonal na kaugalian. Kahit na nabasa ko ang plato o nasuno ang niluluto ko, hindi niya ako pinagalitan. Ngunit ang mga pagsubok mula sa Abu Dhabi ay hindi pa tapos. Patuloy na pinipilit ng aking ama na umuwi ako at igini ng mga matatanda sa angkan na tanggalin ako sa genealogical record.
Nagtapos ito ng isang araw, personal, na lumipat ang aking ama at ina sa Pilipinas. Iuwi ko si Nora. Ito ang unang salitang binitawan ng aking ama pagkapasok sa hotel. Umayat sigap at humarang sa aking harapan. Hindi po pwede, tito. Asawa ko po si Nora at ang sanggol sa kanyang tiyan ay anak ko. Wala kang karapatang magsalita. Siya ay isang prinsesa ng royal family. Bago siya maging prinsesa, siya ay isang babae. May karapatan siyang maging ina, maging masaya. Naging tensyonado ang hangin. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang ina ni Gab. Nakasuot siya ng isang napaka-elegante at tradisyonal na Filipiniana gown o barot saya at lumakad ng may mahinahon na tindig. Patawarin ninyo, mahal na hari at mahal na reyna, ngunit may gusto akong sabihin. Nakatayo ang ina ni Gab sa harap ng hari ng Abu Dhabi. Ako ang ina ni Gabriel Reyes. Sa simula ay pinatalsik ko rin si Nora, ngunit ngayon ay iba na ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin? Kumunot ang nunga aking ama. Si Nora ay isang mabuting babae. Nagsisikap siyang matuto nga aming kultura at mahal niya ang aking anak ng higit pa sa kanyang buhay. Handa rin ang aking anak na gamitin ang kanyang buhay upang protektahan siya. Dahil lang ba sa may dugong royal, siya ay ipagkakait ninyo sa kanya ang kaligayahan bilang isang ina at isang asawa. Bilang mga magulang, hindi ba ang kaligayahan ng mga anak ang pinakadakila? Nagmatigas ang mukha ng aking ama at sa sandaling iyon ay mahinang nagsalita ang aking ina sa Arabic. Mahal ko, noong araw ay nakasama tayo sa kabila ang pagtutol ng buong angkan dahil sa pagkakaibang panig. May karapatan din si Nora na ipaglaban ang kanyang pag-ibig, hindi ba? Ngunit iba ito. Siya ang panganay na prinsesa ng royal family. Bago siya maging panganay na prinsesa, siya ang ating laman at dugo. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay, ang kanyang mata ay punong luha. Nora, totoo masaya ka? Opo, ina, hindi pa ako naging ganito kasaya kaysa ngayon, kasama si Gab. Lumingon ang aking ina sa aking ama, magtiwala tayo sa ating anak. Matagal na nanatiling tahimik ang aking ama. Pagkatapos ay tinitigan niya si Gab sa mata. Sigurado ka ba na poprotektahan mo ang aking anak habang buhay? Ipinapangako ko po sa buhay ng isang pulis. Kung gayon, paano mo palalakihin ang bata? Tuturuan ko po ang bata ngang kultura nga Pilipinas at ng kultura ngang Middle East. Lalaki po ang bata ng may pagmamalaki sa pinakamahusay na mga katangian ng dalawang lahi. Huminga ng malalim ang aking ama. Sige, pumapayag ako. Ngunit may isang kondisyon. Sabihin niyo lang po, tito, kailangan makaroon ng dalawang kasal. Isa sa Pilipinas at isa sa Middle East. At ang mga batang isisilang ay kailangang turuan ng may lubos na paggalang sa dalawang kultura. Ipinapangako ko po, yumuko si Gab ng buong paggalang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Bumigay ang aking ama. Tumakbo ako at yumakap sa kanya. Umiyak. Salamat ama. Maraming salamat ama. Hinaplos nga aking ama ang aking buhok. Mamuhay ka ng masaya, aking Nora. Hunyo 2025, nagdaos kami ng isang maliit at intimate na engagement ceremony sa Maynila. Pamilya lang ng dalawang panik at mga matatalik na kaibigan. Nagsuot ako ang isang pulang Filipiniana bridal gown, samantalang si Gab naman ay nagsuot ng isang tradisyonal na barong Tagalog na pakagalang. Hindi inimbitahan si Ethan at Sofia de la Cruz. Ang kanilang mapakana ay nabunyag. Pinatalsik si Ethan sa Ateneo de Manila University, samantalang si Sofia de la Cruz naman ay tinanggal sa Royal Fund at binawi ang kanyang lisensya sa pagiging abogada dahil sa illegal na paglalabas ng medical na impormasyon. Iyan ang halagang kasamaan. Sa engagement ceremony, mahinang bumulong si Gab sa aking tainga. Mahal kita at poprotektahan kita hanggang sa huling hininga. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ako rin, mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Pagkatapos ang engagement,
pansamantala kong itinigil ang aking pag-aaral upang magpahinga. Sabi nga doktor, maganda ang aking kalusugan ngunit kailangan pa ring maging maingat. Araw-araw, alagang-alaga ako ni Gab. Tuwing gabi na nakakaranas ako ng morning sickness, gising siya buong gabi, hinahaplos ang aking likod. Isang gabi, 2:00 ng umaga, gusto kong kumain ng pho. Handa siyang lumabas sa malamig na panahon upang bilhin ito para sa kanyang asawa. Napakahirap ng ginagawa mo, sabi ko ng may lungkot. Wala yan, asawa ko, masaya ako. Madalas ding sumasakay ng bus ang ina ni Gab mula Batangas patungong Maynila upang magdala ng mga masasarap na pagkain para sa akin, pangbaboy na may lotus seeds, nilagang kalapati na may wormwood. Kumain ka ng marami anak. Kung kumain ka ng ganito, lalakas ang bata sa iyong tiyan. Naramdaman ko ang walang katapusang pagmamahal ng isang ina mula sa kanya. Araw-araw ding tumatawag ang aking ina mula sa Abu Dhabi. Kumakain ka ba ng maayos? Anak, inaalagaan ka ba ngang iyong biyenan? Opo, maayos po, ina. Mahal na mahal po ako ng aking biyenan na parang tunay na anak. Kung gayon, panata na ang aking puso. Nang 5 buwan na ang aking pagbubuntis. Nagpa-ultrasound kami at nalaman naming babay ang bata. Babay po, Gab, tumulo ang aking luha habang tinitignan ang ultrasound. Ating anak, umiyak si Gab, hinalikan ang aking noo. Salamat Nora, maraming salamat. Nahirapan kami sa pag-isip ng pangalan para sa bata. Paano pagsasamahin ang kahulugan ng Pilipinas at Arabic? Ang pangalan sa Filipino ay Anya Grace, nangangahulugang biyaya mula sa langit, alok ni Gab, napakaganda, at sa Arabic ay Laila, nangangahulugang tahimik at mahiwagang gabi. Anya Grace Laila, isang napakagandang pangalan. Setyembre 2025, naganap ang opisyal na kasal. Ang unang kasal ay ginanap sa Maynila. Nakasuot ako ang isang malinis at marilag na puting wedding gown. Samantalang si Gab naman ay naksuot ng kanyang PNP officer's uniform. Lahat ng bisita ay humanga, bagay na bagay, tunay na match made in heaven. Sa ritual ngang pagalang sa mga ninuno, nabitbit akong tring prutas, magalang na naalo ng saa, at lumuhod sa harap ngang alta ng mga ninuno ni Gab. Bagaman medyo kinakabahan ako, ang aking katapatan ay umabot sa puso ng lahat. Niyakap ako ng ina ni Gab. Mula ngayon, opisyal ka ng anak ko. Kinabukasan, naganap ang ikalawang kasal sa Abu Dhabi. Isang marangyang party sa ginintuan na palasyo na may libo-libong bisita. Umiral ang mga tradisyonal na musika. Nagsuot ako ang isang royal wedding gown na binurdahan ng purong ginto. Samantalang si Gab naman ay nagsuot ng isang tradisyonal na Arabic bishtrobe. Napakagalang. Hinawakan ng aking ama ang kamay ni Gab at sinabihan siya, ipinakakatiwala ko sa iyo ang aking kayamanan. Gagamitin ko po ang buong buhay ko upang protektahan siya. Pagkatapos ang 2 kasal, bumalik kami sa Maynila. Lumipat kami ngang mag-asawa sa isang maliit na condominium unit at nagsimula ngang buhay mag-asawa. Nakapagtapos si Gab sa PNPA at opisyal na isinuot ang ranggo ngang lieutenant. Nasa huling yugto na ako ngang pagbubuntis. Malaki ang aking tiyan at mabigat ang aking katawan. Gabi-gabi, ibinababad ni Gab ang aking mga paa sa mainit na tubig at minamasahe ang aking mga binti. Idinidikit niya ang kanyang tainga sa aking tiyan at bumulong. Anya Grace, si Papa ito, sabik na akong makita ang aking anak. Disyembre 2025, papalapit na ang due date. Nagsimula akong mag-alala at matakot sa sakit ng panganganak. Nandito lang ako, huwag kang matakot, laging nasa tabi ko si Gab. Madaling araw na Disyembre 20, nabasag ang aking amniotic sac. Agad akong dinala ni Gab sa isang malaking ospital sa Maynila. Ang sakit ng panganganak ay tila pinupunit ang aking katawan, ngunit mahigpit na hawa ni Gab ang aking kamay, hindi bumibitaw. Kaya mo yan, Nora. Malapit na, mahal ko. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding paghihirap, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa buong silid ng panganganak. Congratulations sa pamilya. Isang napakalusok na sanggol na babay.
Inilagay nurse ang munting sanggol, pula at mainit, sa aking dibdib. Ang aming anya Grace. Umiyak ako ng husto. Umiyak din si Gab, hinalikan ang aking no. Salamat Nora, maraming salamat. Napakagaling mo, asawa ko. Minanani anya Grace ang aking malalaki at malalalim na mata at ang matangkat at tuwit na ilong ni Gab. Nagbubunyi ang makabilang pamilya. Dumating muli ang ina ni Gab sa Maynila upang alagaan ako pagkatapos manganak. Nagluto siya ng mga masasarap na pagkain para sa akin at buong araw na karga-karga si Anya Grace. Hindi nagsasawa. Sweetheart ng Lola, mahal na mahal ka ni Lola. Lumipat din ang aking mga magulang mula sa Abu Dhabi. Sa simula, medyo awkward ang pagkakarga ng aking ama sa kanyang apo, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, ang makapangyarihang hari na iyon ay ngumiti ng masigla na parang bata. Apo ko, napakaganda ng batang ito na parang anghel. Samantalang ang aking ina naman ay nilasahan ang nilagang paang baboy na may papaya ng ina ni Gab at pinuri ito. Ito pala ang pagkaing nagpapalakas pagkatapos manganak sa Pilipinas. Napakasarap, isang gabi. Kami lamang ni Gab ang nakaupo sa balkonahe, umiinom ng saa. Lihim ko silang tinitingnan sa siwang ng pinto. Gab, sa simula ay napakapangit ng trato ko sa iyo. Patawarin mo ako. Nagsimulang magsalita ang aking ama. Hindi po, tito. Lubos ko pong naiintindihan ang puso ng isang ama. Ngunit ngayon alam ko na ikaw ay isang tunay na lalaki. Isang lalaki na may pananagutan at marunong magmahal ng taos puso. Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa balikat ni Gab. Salamat sa pagbibigay mong kaligayahan sa aking anak. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ipinanganak ninyo si Nora at pinakatiwala ninyo siya sa akin. Niyakap ng dalawang lalaki ang isa't isa sa likod ng pinto. Pinunasan ko ang luha ng kagalakan. Nang 100 araw, si Anya Grace. Nakdaos ang dalawang pamilya ng isang full moon ceremony para sa bata. Ang hapagkainan ay may halong tradisyonal na kakanin ng Pilipinas at mga Arabic dessert tulad ng dates. Napakaganda ng kombinasyon ng dalawang kultura, masayang ngumiti ang aking ama. Sa ritual, NG, pagpili, NG, propsyon, inabo ni Anya Graysong, isang libro. Ang batang ito ay tiyak na magiging napakatalino, buong pagmamalaking ngumiti ang aking biyenan. Nang lumakas ang bata, sabay akong naalaga sa kanya at bumalik sa universidad. Nagpatuloy ako sa pag-aral para sa aking master's degree sa International Relations. Napakahirap, unguni salamat sa napakagandang. Suporta ni Gab at NJ aking biyenan. Nakaya ko, naging abala si Gab sa kanyang trabaho bilang isang pulis. Puno ang kanyang schedule, ngunit sa tuwing umuwi siya, ang unang ginagawa, niya ay yakapin si Anya Grace na tumatakbo patungo sa kanya. Uwi na si Papa. Isang araw, nakatanggap ako ngang isang espesyal na alok. Gustong hirangin ng Royal Family ng Abu Dhabi na maging Cultural Exchange Ambassador sa Pilipinas. Nora, taglay mo ang malalim na pagkaunawa sa dalawang kultura. Ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian, sabi nga aking ama. Ito ay isang malaking karangalan para sa akin, ama. Sa aking bagong posisyon, nag-organisa ako ng maraming cultural exchange events mula sa Middle Eastern Film Week sa Maynila hanggang sa Philippine Food Festival sa Abu Dhabi. Lahat ay nakatanggap ngang masiglang pagtanggap. Nagunahan ang mga pahayagan sa pagbabalita, Royal Daughter-in-Law, A Bridge Connecting Two Cultures, Love Beyond Borders, Changing Prejudices, at pagkatapos, double ang kaligayahan. Nang magtatlong taong gulang si Anya Grace, nabuntis ako sa ikalawang bata isang lalaki. Gab, masaya kong ibinalita kay Gab, talaga. Magiging na si Anya Grace. Binuhat ni Gab ang kanyang anak na babae at pinaikot. Pinangalanan namin ang aming anak na si Zian Omar, nangangahulugang karunungan at kasaganaan. Taliwas sa kalmado niyang ate, si Zian ay napaka-aktibo. Wala pang isang taong gulang, gumagapang na siya sa bawat sulok ng bahay upang mag-explore. Ang munting demonyo na ito ay tiyak na magiging napakamapanukso paglaki. Nakangiting sabi ni Gab habang tinitignan ang kanyang anak.
Hindi nagtagal, nagdala si Gap ngang isa pang magandang balita. Kaka-promote lang siya bilang captain. Niyakap ko siya ng maigpit. Kongratulasyong mahal ko. Lahat ito ay dahil sa iyong walang humpay na pagsisikap. Hindi dahil ito sa iyo, Nora. Tinulungan mo akong palawakin ang aking pananaw sa mundo. Nagawa natin ito ng makasama. Bisperas ng Bagong Taon 2026. Kumpleto ang aming malaking pamilya. Ang mga magulang ni Gap, ang aking mga magulang, si Anya Grace at si Zian. Masaya ba kayong mga anak? Nakangiting tanong ng aking ina. Masaya po kaming lubos. Sagot ko habang hawa ang kamay ni Gap. Inangat ng aking ama ang kanyang champagne glass. Cheers sa maliwanag na kinabukasan nina Nora at Gabriel Reyes. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ilang taon pakaraan, si Anya Grace ay 7 taong gulang na at si Zian ay 4 na taong gulang. Parehong matatas ang dalawang bata sa Filipino at Arabic. Mama, nag-present po ako tungkol sa Middle Eastern culture sa klase ngayon. Buong pagmamalaking sabi ni Anya Grace. Oh, paano mo ginawa? Ipinapaliwanag ko po ang kahulugan ng hijab at nga moske. Tuwang-tuwa po ang nga kaibigan ko nang marinig nila. Napakagaling ng anak ko. Samantalang si Zian naman ay mahilig maaral ng arnis. Ang bata ay gumagawa ngang mabilis na sipa sa kanyang asul na martial arts uniform. Napaka-cute. Papa, gusto ko pong maging martial artist paglaki. Kung gayon, kailangan mong magsanay ng masipag. Pinayuhan ni Gap ang kanyang anak. Natapos ko rin ng mahusay ang aking PhD. Ang paksaan aking disertasyon ay kasaysayan and cultural exchange sa pagitan and Middle East at Southeast Asia. Congratulations, mahal kong bagong doktor. Binigyan ako ni Gap ngang isang bulaklak. Salamat sa aking pinakamatatag na suporta. Patuloy na umasenso si Gab at naging major. Isa sa mga matataas na opisyal na namamahala sa internasyonal na kooperasyon sa seguridad sa Department of the Interior and Local Government. Tunay tayong match, mahal ko, biro ko sa kanya, siyempre tayo ay isinilang para sa isa't isa. Minsan, nag-organisa ang Royal Family ng Abu Dhabi ng isang malaking cultural event at inimbitahan ang buong pamilya ko na dumalo. Napakaganda. Ito ang pagkakataon para mas maunawaan ng mga bata ang pinagmulan ng kanilang ina, masaya kong sabi. Nang dumating kami sa Abu Dhabi, gulat na gulat sina Anya Grace at Zian sa ginintuan na palasyo. Wow! Ito ba talaga ang bahay nina Lolo at Lola? Opo, dito nakatira sina Lolo at Lola. Masayang lumabas ang aking mga magulang at niyakap ang kanilang dalawang mahal na apo. Napakagarang seremonya na may halong tradisyonal na Filipino silk dance at Middle Eastern sword dance. Umakyat ako sa entablado upang magsalita. Ako ang tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Natakpuan ko ang tunay na pag-ibig sa Pilipinas at laging inaalala ang aking pinakmulan sa Middle East. Para sa akin, ang dalawang bansa ay kapwalaman at dugo. Tumayo ang buong bolvakan at pumalakpak. Pagkatapos ang kaganapan, tinawag ako nga aking ama sa kanyang pribadong silid. Nora, labis akong ipinagmamalaki sa iyo. Sa totoo lang, sa simula ay matigas ang ulo ko sa pagtutol, ngunit pinatunayan ng panahon. Si Gabriel Reyes, ang pinakamahusay na pagpipilian sa iyong buhay. Lumingon ang aking ama kay Gap, manugang. Salamat sa pagbibigay mong ngiting ito sa aking anak. Ito po ang aking pagpapala, Tito. Nang gabing iyon, naglakat-lakat kami sa Royal Garden. Pinagsama ni Gab ang aming madaliri at malambing na tiningnan ang dalawang bata na naglalaro sa harapan. Nora, may pinagsisisihan ka ba? Hinding-hindi. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakatamang desisyon sa aking buhay. Ako rin, naghalikan kami ng may pagmamahal sa ilalim ng mabituing langit ng Arabia. Pagbalik sa Pilipinas, inilaan ko ang aking puso sa pagtatatag ng isang educational foundation na pinangalanang Tulay ng Dalawang Mundo na sumusuporta sa mga batang mula sa mga multikultural na pamilya. Napakagandang ideya. Laging susuportahan kita, sabi ni Gap ng may pagpapalakas loob.
Nagbukas kami ng klase sa Filipino at iba pang wika at nag-organisa ng summer camp. Lubos na nagpasalamat ang mga magulang. Salamat sa inyong foundation. Natagpuan ng aking anak ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niya ang kanyang multikultural na dugo. Madalas din akong nagbibigay guest lectures sa mga universidad. Nagbabahagi tungkol sa multiculturalism. Ang pag-ibig ay may kapangyarihan na burahin ang lahat ng hangganan. Ang pinakamahalagang bagay upang magkaisa ang mga tao ay ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Walang tigil ang palakpakan ng mamanonood. Isang araw, tinawagan ako ng isang matandang kaibigan na dating nag-aral sa Amerika. Nora, nabasa ko ang kwento mo sa pahayagan. Humahanga ako sa iyo. Salamat. Okay ka lang ba ngayon? Okay lang ako. Ngunit gusto kitang tanungin ito. Paano mo nalampasan ang simula ng panahon ng tinututulan kayong dalawang pamilya? Ngumiti ako, nag-isip sandali. Dahil mahal namin ang isa't isa ng taos-puso at ayoko na sumuko sa kapalaran. Naniniwala ako na sinuman ay may karapatang magpasya sa sarili niyang kaligayahan. Napakagaling. Gagamitin din kitang inspirasyon upang maging mas matapang. Nag-elementary na si Anya Grace. Matalino ang bata at laging nangunguna sa klase. Isang araw, tumawag ang class advisor niya. Si Anya Grace ay isang mahusay na class president. Madalas siyang tumutulong sa kanyang mga kaibigan at laging marunong ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng may pagpapaubaya. Salamat po. Laging sinisikap ng aming pamilya na ituro sa kanya iyan. Samantalang si Zian naman ay naking bitaon sa kindergarten. Ang bata ay nakikipaglaro sa lahat at laging nakangiti. Si Zian ay isang bata na nakbibigay ng nakapagpabagaling na enerhiya, sabi na preschool teacher. Umasenso ang karera ni Gap ng mabilis. Na-promote siya bilang Lieutenant Colonel at naging isa sa mga matataas na opisyal na namumuno sa internasyonal na kooperasyon sa seguridad sa PNP. Talagang ipinagmamalaki ko po kayo, sabi ko, dahil ito sa iyo, Nora. Tinulungan mo akong palawakin ang aking pananaw sa mundo. Tuwing weekend, tumatawag ang aking biyenan mula Batangas. Sa weekend, iuwi mo sina Anya Grace at Zian sa probinsya. May inihanda na akong lumpiang sariwa at adobong baboy. Pagdating sa lumang bahay sa Batangas, puno ang hapagkainan ng mga tradisyonal na pagkain na inihanda ng kanyang ina. Napakasarap, Lola. Masayang kumain sina Anya Grace at Zian. Kumain kayo ng marami, dalawang mahal kong apo. Ngumiti ng malumanay ang aking biyenan. Nang gabing iyon, nakaupo kami ng aking biyenan sa branda. Nagbabalat ng bawang. Nora, salamat, anak, sabi ng aking biyenan. Bakit po kayo nagpapasalamat, ina? Salamat sa pagbibigay mo ngang lubos na kaligayahan kay Gab at sa pagiging bahagi mo ngang pamilyang ito. Lumuluha ako. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa pagiging mapagbigay ninyo at pagtanggap sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa simula, naramdaman kong estranghero ka, ngunit ngayon ikaw ay isang tunay na anak na babae na ipinanganak ko. Nagyakapan kaming mag-ina, umiyak sa kaligayahan. Sa pagmamaneho pauwi sa Maynila, lumingon si Gap sa akin at tinanong, masaya ka ba? Lubos akong masaya. Magiging mas masaya pa kaya tayo sa hinaharap? Tiyak, magiging mas maganda ang bukas kaysa kahapon. At ngayon, Enero 2026. 2.5 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. Napakaraming pagbabago ang naganap. Nagaroon ng matitinding pagtanggi, nagaroon ng mainit na paghaharap, nagkaroon nga na luhangang kawalan ng paasa, ngunit sa huli ay ang tagumpay ngang pag-ibig. Ngayong umaga, nakumpul-kumpul ang aming pamilya sa hapagkainan. Si Gab mismo ang nagluto, arroz caldo, samantalang ako naman ay nagurno, Middle Eastern bread. Tumulong si Anya Grace sa pag-ayos ng prutas sa plato. Ang galing niyo po, Papa at Mama, masayang kumain si Zian. Malalim na tiningnan ako ni Gab. Nora, espesyal ang araw na ito. Anong araw?
Mahal ko, eksaktong 2 taon na mula nang unang tayong makita sa harap ng convenience store sa Malate. Nagulat ako. 2 taon na ba? Bumalik ang mga alaala ng malinaw. Naalala ko pa rin ng malinaw. Natatakot ako noon hanggang sa mabulunan ako. Ngunit nang lumitaw ang iyong likod, huminto ang lahat ng unos sa likod ng pinto. Naalala ko rin ang iyong mga mata noon. Ang mamata na nagparamdam sa akin na kailangan kong protektahan ang babaeng ito sa anumang paraan. Mausisang sumingit si Anya Grace. Paano po kayo nakakilala, Papa at Mama? Nang mapanganib si Mama, lumitaw si Papa bilang isang superhero para iligtas si Mama. Hinaplos ko ang ulo nga aking anak. Wow, ang cool ni Papa. Niyakap ni Zian ang lig ni Gap. Sa hapon, nagbike ang buong pamilya sa Manila Baywalk. Malakas at malamig ang hangin. Mabilis na nakapa-bike si Anya Grace ng walang side wheels. Samantalang si Zian naman ay nakasakay sa kanyang bike na may side wheels. Mama, tingnan mo ang bilis ko, sigaw ni Anya Grace. Number 1 ka, anak ko. Umupo kami para magpahinga sa isang bangko sa tabi ng bay. Idinikit ni Gap ang kanyang ulo sa aking balikat. Nora, salamat dahil pumasok ka sa buhay ko. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil iniligtas niyo po ang aking buhay. Minahal niyo po ako ng buong puso at binigyan niyo po ako ng isang kumpletong pamilya. Mananatili tayo ng ganito. Tama, mahal ko. Siyempre, magpakailanman. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang 2 bata, umupo kaming mag-asawa sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod. Nora, bakit hindi natin isulat ang ating kuwento bilang isang libro? Isang libro? Opo, naniniwala. Ako na ang ating kwento ay magbibigay inspirasyon sa maraming tao upang maniwala na ang pag-ibig ay maring magilom ngang lahat ng pagkakaiba sa kultura at hangganan. Napakagandang ideya. Isusulat ko ito. Ilang araw pagkaraan, nagsimula akong magsulat mula sa tadhana ng gabi sa Malate, ang mga pagtutol, ang mga insidente sa pagbubuntis, hanggang sa masayang pagtatapos ipinahaya ko ang aking puso sa bawat pahina. Pagkatapos 6 na buwan, inilabas ang libro na may pamagat na 2 mundo, isang pag-ibig. Agad na nag-viral ang libro at naging bestseller, patuloy na binabangit ng media bilang simbolo ng pag-asa sa panahon ng globalisasyon. Sa isang book signing event, hinawakan ng isang babaeng mambabasa ang aking kamay at umiyak. Mahal ko rin po ang isang dayuhan at matindi po ang pagtutol ng aking pamilya. Ngunit sa pagbabasa ng inyong libro, nakakuha po ako ng lakas ng loob. Hindi po ako susuko. Mananaig po ang katapatan. Tiyak. Anak, ngumiti ako at nilagdaan ang kanyang libro. Tanong isa pang mambabasa, prinsesa, dumanas po kayong labis na sakit. Pinagsisisihan niyo po ba? May sakit po. Ngunit kapahawak mo ang kamay ng taong pinakamamahal mo. Ang lahat ng pagsubok ay hamon lamang. Ang matamis na bunga ng kaligayahan ay mas malaki kaysa sa anumang kapalit. Sa pagmamaneho pauwi, hinawakan ni Gap ang aking kamay. Ang galing mo, asawa ko, dahil nasa tabi kita, mahal ko. Sa tahimik na gabi, tinitignan ang natutulog na mukha nina Anya Grace at Zian. Tinanong ko ang sarili ko, paano nagawa ngang isang prinsesa na nakatali sa napakaraming dogma na makarating sa ganito? Mahigit 2 taon na ang nakalipas, isang desisyon ang pagtatanggol sa isang mahinain, isang estrangherong lalaki ang ganap na nagpabago sa takboen aking buhay. Mula sa isang prinsesa na royal family na laging namumuhay sa likod ng isang maskara, naging isang Pilipinong manugang ako, ina ng 2 angel na makahalong lahi at isang cultural diplomat. Ang lahat ay napakaganda na parang isang milagro. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mailaw ng Maynila ay kumikinang sa ilalim ng gabi. Ang lungsod na ito ngayon ang aking tahanan. Ang Abu Dhabi ay ang aking tahanan at ang Pilipinas ay ang aking tahanan din.
Ako ay isang masuwerteng babae na nakmamay-ari ng dalawang mundo. Niyakap ako ni Gab sa buwang mula sa likod. Ano ang inisip mo? Inisa-isa ko ang ating love story. Parang isang teleserye. Diba? Ngunit ang ating pag-ibig ay totoo. Ang ating pamilya ay totoo. Bukas, at sa mga susunod na araw, mananatili tayo ng ganito. Diba? Mamuhay ng masaya, palakihin ang ating mga anak ng maayos, at patuloy na maging tulay ng pag-ibig. Napakagaling. Iyan din ang pinakamalaking pangarap ng aking buhay. Mahigpit na niyakap ni Gab, mainit at matatak tulad ng isang kuta. Ipinikit ko ang aking mamata, punong kapayapaan. Sigurado ako na pagising ko bukas, mananatili ang kaligayahan dito. Ang tadhana ng gabi sa Malate, nagbago magpakailanman sa aking kapalaran. Ang pinakanakakatakot na sandali ay naging simula ng pinakamaliwanag na kabanata ng buhay. Ang pag-ibig na dating tinanggihan ay naging pinakadakilang pagpapala. Si Nora Almactum nung araw, ngayon ay si Nora Reyes, isang masunuring Pilipinong manugang, isang matatak na ina ng dalawang anak, at isang tulay na nag-uugnay sa dalawang karagatan. Ito ang aking pagkakakilanlan at ipinagmamalaki ko ang lahat na ito. Mahal na mambabasa, dumaranas ka ba nga matinding pagsubok? Tinatanggi ka ba dahil sa iyong pag-ibig? Huwag kang mawalan ng paasa. Gamitin mo ang katapatan bilang sandata. Maaring matagal at magkakaroon ng pagkakataon na pakiramdam mo ay susuko ka. Ngunit sa huli, laging makakahanap ng paraan ang tunay na pag-ibig tulad ng sa akin. Ngayong gabi, natulog ako ng may walang hanggang pasasalamat. Ang lalaking mahal ko ay tahimik na humihinga sa tabi ko. At ang dalawang munting anghel ay natutulo ng mahimbing sa kabilang silid. Iyon ang lahat ng mayroon ako at sapat na iyon para sa isang buhay. Hindi nagtatapos dito ang kwento ni Nora dahil sa bawat pagising ng bukang liwewe ay isang bagong pahina ang isinusulat. Ngunit may isang bagay akong matatah na masasabi, ang mga susunod na pahina ay laging puno ng pag-ibig. At sa likod ng pag-ibig na iyon, ang dalawang bansa Pilipinas at United Arab Emirates ay laging magsasama-sama at magkakaunay.